Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan, mga kababayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng Vice President na yung kanyang kaarawan na ilalaan niya po sa dating Pangulong Duterte dahil magdiriwang po siya ng kanyang kaarawan sa May 31st po, mga tambay, May 31. At marami raw pong kaganapan mangyayari dahil po talagang panawagan po na ibalik ang sa Pilipinas, ibalik ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, at ito daw po ay magaganap sa mga iba-ibang bansa, mga tambay, ay magkakaroon po ng mga rally ayon sa Vice President. Pakinggan po natin at komentuhan po natin. At komentuhan din po natin ito pong isang babae na kumakalat po sa social media na ginagawa pong katatawanan ang dating Pangulong Duterte. Ito po ay sa isang kumpanya po yata ito na meron pa raw ID ng yung Procter and Gamble, mga tambay, yung Procter and Gamble. Alam naman po natin, malaking kumpanya po yata yan. Pag-usapan din po natin yung kumakalat na video na yan, mga tambay. Umpisa muna natin itong paliwanag ni Vice President Sara Duterte. Ilalaan ni Vice President Sara Duterte. Ulitin, ito po. Umpisa na po natin. I-set up ko lang po. Sara Duterte, ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa pakikipagkita sa mga overseas Filipino workers sa Doha, Qatar. At sa paglahok sa serye ng mga kilos protesta, kaugnay sa hinaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC. So wala akong birthday celebration for this year. Lahat ito para sa ICC case. And yes, and then after that, meron pa kaming mga series of ICC Send Him Home na mga rallies sa iba't ibang bansa. Inaayos lang namin yung mga permits from the local government sa doon kung saan yung rallies. Kasunod ng aktibidad sa Doha, Qatar sa May 27 ay ang serya ng Send PRRD Home Rally na unang isasagawa sa The Hague, Netherlands ngayong May 31. If you can remember, merong mga nakulong doon na mga supporters. Pero na-release naman na sila, pero bibisitahin pa rin namin just to comfort them sa mga nangyari sa kanila. And Thanksgiving as well sa OFWs sa Qatar. So meron kaming Qatar on May 27, and then meron kaming Thanksgiving yon sa Doha, May 27, and then May 31 merong program, may rally doon, ICC, Send PRRD Home, doon sa The Hague, sa harap ng detention center where they call it Duterte Street. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi pa sasama si Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte sa The Hague upang bisitahin ang dating Pangulo dahil prioridad nito ang kanyang trabaho sa Davao City. Sa halip, dadalaw na lamang ito sa kanilang ama kung magkakaroon ng free time. Magkakaroon pa ng kasunod na rally sa iba't ibang bansa at inaayos na lamang ang mga permit. Samantala, matapos makapasok sa 5 key post ang mga Duterte sa Davao City, nagbigay ng mensahe ang dating Pangulo. Yes, nag-ingon siya. Tinanong ko siya kahapon kung anong message niya para sa ating mga kababayan, at sinabi niya na ako ug ang akong mga anak ug ang akong mga apo magpabiling inyong sulugon. Gladys Tuwabi. Ayan po, mga tambay, ang mga aktibidades po ng Vice President na gagawin niya po hanggang sa kanya pong kaarawan. At panoorin naman po natin, mga tambay, ito pong ginagawa pong pambabastos ng mga tauhan po ng tauhan po yata ito ng Procter and Gamble, mga tambay, dahil may ID po daw siya nitong kumpanya na ito. Pakinggan po natin ang kanila pong ginawang pambabastos sa dating Pangulong Duterte. Paano mo ngayon malalaman
OFW po ba yung tawag sa mayor na working abroad? It's just a general question. Usually, ito ay isolated case. Siya ay nasa preso. Siya ay waste. Yan po mga tambay, Everything's a lie. Your government lies to you. yan po ang kumakalat po mga tambay. Dito po sa babae na nagsalita po sa kanila po yatang kumpanya o sa meeting mga tambay na meron pong ID ng Procter and Gamble mga tambay o Gamble mga tambay. Nakita nyo po yung ginagawa po nila katatawanan at pambabastos sa dating Pangulong Duterte. Mapupunta po ba sa dahig yun kung hindi po kinidnap yun at hindi po nila dinimolution job? Di po ba? Sila po ba yung mga tanga at bobo na hindi po nila alam ang totoong nangyari po sa ginawa sa dating Pangulong Duterte? Mga kabayan, hindi po ba sila po ba ay pinanganak lang kahapon, mga walang respeto at paggalang? Huwag po sana mangyari din sa kanila ang nangyari po sa dating Pangulong Duterte. Hindi po sana sila magipit at gipitin din panahon lang po kasi yan di ba? Yan po mga tambay, yung pahayag po ng Vice President dahil po yan po, meron na po siya mga schedule sa Doha, Qatar at dadalawin niya po ang mga kababayan natin bago sila po ay nakalaya na noong mga panahon po na sila daw po ay di po ba? Nabalitaan po natin yan na nakulong po dahil po doon sa sinasabi daw po na sila rin po ay nagpahayag po ng kanilang simpatsya at nagprotesta po sa ginawa po sa dating Pangulong Duterte sa pagkikidnap po at dinala po sa dahig sa ICC sa Netherlands. Di po ba? At yan po, lahat po ng aktibidades ng Vice President ay nakaset up na po at talagang wala po siyang pagdiriwang sa kanya pong kaarawan sa May 31st, ang birthday po ng Vice President. Ilalaan niya po lahat ang kanyang kaarawan dito po sa kanyang butihing ama na dating Pangulong Duterte. At talagang magkakaroon po ng mga aktibidades. Iseset up po lahat ang malawakan ang malawakan pong panawagan na pabalikin po sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Buong mundo po ito, lahat po ng bansa ay magse-celebrate po at magpuprotesta po. Sineset up na po ng Vice President ang ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo, mga tambay, ay talagang mananawagan po tayo na kailangan po nila ibalik. Una-una, talagang kitang-kita na po ng buong mundo ang ginawa pong pagkidnap at walang proseso ng batas ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. At ito po ay nalalagay rin po sa kahihiyan ang isa pong ICC na tinatawag na International Criminal Court. Di po ba? Pati po yung kanilang chief prosecutor ay nalalagay na rin po sa kahiyan. Di po ba? Yung kanilang chief prosecutor ay may issue rin po ng pangmomolestya, mga tambay. Sex scandal po yata. Di po ba? Nakita nyo po yung nangyayari po sa ating bansa at sa pamilya Duterte kung paano po talaga sila pinulitika at talagang demolition job. Dahil po sa pagpapabagsak, dahil nga po sa pagiging greedy, swapang, ganid, yata nila sa kapangyarihan. Kaya po talagang gagawin nila ang lahat. Kahit po malagay po sa kahihiyan ng ating bansa at malagay po talaga sa basurahan ang ating bansa. Baliwala po sa kanila yan dahil po sa pagiging ganid at greedy po yata at sakim sa power at may bonus pang pulburon. At syempre kasama na po ang pera dyan. Diba mga kababayan? Kaya dito po, makikiisa po tayo dito mga tambay. Makikiisa po tayo sa
panawagan po at gagawin po ng Vice President at ang buong nagmamahal at matitino, ang buong matitinong Pilipino po ay makiisa po. Ang mga sablay po at talagang sumusuporta sa gobyernong bangag, hindi na po natin naasahan yan. Katulad po nitong babae, ito pong babae na ginagawa po nila katatawanan, na ano raw ba ang tawag sa isang mayor na naglilingkod sa ibang bansa. Ito daw po ba ay maituturing na ang magiging tawag daw po ba ay OFW din? Nakita niyo po yun? Yung paghihirap ng isang 80 anyos na kinidnap ng pamahalaan para ipolitika, demolition job, ginagawa pang katatawanan ng ating mga iilan-ilan na baluktot. At ang paniniwala po ay talagang, yung wala na pong karispe-respeto po sa dating Pangulong Duterte. Dahil po sa hindi natin malaman kung ano po ang kanilang layunin para po ito ay gawing katatawanan. Bagkus ang buong pamilya at ang majority ng sambayan ng Pilipino ay nalulungkot, nagdadalamhati sa ginawa sa dating Pangulong Duterte, pero meron tayong mga ilan-ilang mga Pilipino na talagang ginagawa pang katatawanan ang ginawa pong pagkidnap at talagang pagmolestya, talagang paghuhudas ng ating pamahalaan. At syempre po kasama na po ang mga men in uniform na talagang nagtaksil po sa ating bayan at lalong-lalo po sa dating Pangulong Duterte. Sana itong babae na ito, makatama, ito pong ginawa pong katatawanan ang ating Pangulong Duterte, ay sana hindi rin po mangyari sa kanya yung nangyari po sa dating Pangulong Duterte, na ikaw ay maagrabyado at hindi ka makakuha ng hustisya sa iyong bansa. Sana hindi naman danasin ng itong ginagawa nilang katatawanan sa kanila. Dahil napakahirap po sa isang bansa na yung mismong dating Pangulong Duterte hindi na nakakuha ng tamang hustisya. Kayo pa na pangkaraniwan, tayo pa na pangkaraniwang mamamayan, makakuha kaya tayo ng tamang hustisya pag sa atin na nangyari yan? At sila yung ating makakabangga na hindi sumusunod sa proseso ng batas. Ganyan po ba ang gusto natin? Ganyan po ba ang gusto natin magpatakbo sa ating bansa? At kinukonsinti pa natin at ginagawa pa natin katatawanan? Okay po pala yon na ang isang gobyerno ay hindi sumusunod sa proseso ng batas. At ang mga Pilipinong katulad po nito, ito pong grupo na nandito po sa Procter & Gamble, mga tambay, tuwan-tuwa pa. Mas proud pa sila na meron tayong pamahalaan ngayon na hindi sumusunod sa proseso ng batas. Proud pa sila, mga tambay. Ginagawa pa nila katatawanan. Unbelievable. Kaya po, makiisa po tayo, mga tambay. Mga kabayan, sa nalalapit po, ito po, mag-uumpisa na po ito. Ito pong May 27 na ang Vice President ay makikiisa po diyan po sa Doha, Qatar, at bibisitahin niya po ang ating mga kababayang mga OFW na mga nakulong pero malaya na po. Siyempre po, kakamustahin na rin po ng Vice President ang ating mga kababayang OFW sa Qatar o sa Doha, Qatar. Napakaganda pong katayuan po na makikita po ng ating mga kababayang OFW ang Vice President, mga kababayan, sa Qatar o sa Doha, Qatar. At ganoon din po, ang paggagawin pong kaarawan niya ay talagang yan na po. Hindi lang po buong mundo ang magsasagawa po dyan ng ibalik. Magpuprotesta po tayo, siyempre po, ipakikita natin sa buong mundo kung anong klaseng ginawa ng pamahalaan ng binagoong Pilipinas sa dating Pangulong Duterte. At ipakikita po natin sa buong mundo kung gaano po natin kamahal at nirerespeto, ginagalang ang napakagaling na presidente na nagdaan sa ating bansa. Ipakita po natin sa buong mundo kung paano po siya naglingkod sa atin at kung paano natin siya minahal at syempre po pinagkatiwalaan at hinangaan at nirespeto. Di po ba? Hindi po katulad ng pamahalaan ngayon, mga tambay. Minamahal lang siya ng mga nakapaligid sa kanya dahil po sa pakinabang, di umano. Dahil nakikinabang po, lalong-lalo po yata sa pera ng taxpayer. Pera po natin, di ba? Kaya masayang-masaya po sila. Pero hindi katulad ng dating Pangulong Duterte, organic po yung pagmamahal ng Pilipino.
hindi po natatapalan at hindi nasusuhulan ng mga korap na politiko. Wala. Talagang yung ginawang suporta sa dating Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte ay organic. Wala pong ayuda yan. Wala. Walang pera, walang ayuda, walang pera ng gobyerno o pera ng taxpayer na umiiral dyan at talagang pinamimigay at pinamumudmud para lang masabing supporters ka o nagmamahal ka sa mga Duterte. Hindi po wala po tayong nakikitang ganyan. Mas marami po tayong nakikita sa kabila na puro ayuda ang pinagagawa po para po lang makakuha sila ng simpatsya at siyempre boto, mga tambay. Ganyan po nakita natin. Kaya po mga tambay, yan po ang gagawin po ng Vice President. Makiisa po tayo sa mga darating na araw. Sa May 27, dire-diretso na po yan mga tambay. Baka mas maaga pa gawin ng Vice President. Baka hindi lang po May 27 yan. Dire-diretso na po yan hanggang kanyang kaarawan sa May 31st. At nakakalungkot din po rito sa isang kababayan natin na ginagawa pong katatawanan ang dating Pangulong Duterte. Wala pong karespeto. Pagpasalamat, dapat nga magpasalamat ka eh. Itong ginawa nila katatawanan dito sa grupo na ito. Itong pong Procter & Gamble. Pasalamat kayo. Nung magkaroon po tayo ng pandemya COVID-19, ay ang Pangulo natin ay ang dating Pangulong Duterte. Kung ang Pangulo po natin ay ang Pangulong Marcos nung COVID-19, baka hindi mo na pinagtatawanan ngayon si dating Pangulong Duterte. Baka hindi mo na pinagtatawanan. Magpasalamat kayo dahil ang Pangulong Duterte ay siya ang naging Pangulo nung panahon ng pandemya. Nabigyan tayo ng proteksyon lalo sa gamot at siyempre hindi tayo pinabayaan hanggang tayo ay naka-lockdown ng napakatagal. Meron tayong kinakain, meron tayong ayuda. Lahat tayong mga Pilipino, hindi katulad sa panahon ngayon. May ayuda nga, pero limitado lang sa mga gusto nilang bigyan. Wala pa tayong pandemya niyan. Di po ba? Ipagpasalamat nyo. Sabagay, itong mga tao na ito, hindi na marunong magpasalamat ito. At hindi po marunong tumanaw ng utang na loob sa magaling na presidente. Mas gusto nilang tanawan ng utang na loob yung may issue ng pulburon at may issue ng isang damukal na korupsyon at may issue pa ng money laundering sa labas ng bansa. Yan, mukhang yan po yata ang kanilang hinahangaan. Yung ang ginawa sa atin ay puro issue ng korupsyon. Yan po, tuwan-tuwa sila riyan. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa ating pong mga taga-panood. Siyempre, tumatangkilik po sa inyong lingkod. Maraming salamat po. At siyempre po, thank you rin po sa ating mga subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. At thank you rin po sa nakagusto po ng Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay naman po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe at si Teodorico Erguisa Jr. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakalob po ninyo. Thank you po. Ingat po. Maingatan nawa. At syempre po, sa mga nagla-like po, share and subscribe and comment. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin, isama po natin ang pamilya Duterte, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na makabalik na nga po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa dasal at panalangin. At syempre tayo rin po mga tambay, mag-ingat-ingat po tayo. Doble ingat po mga kabayan. Thank you po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.